Nakahanda ka bang magbigay puri sa isang demonyo para lamang dugtungan ng iyong buhay at ang buhay ng iyong mga kasama? Sa pagpapatuloy ng ating kwento kung saan nga inyong makikita itong hunter na tuluyan ang inapakan nitong higanteng rebulto. Kung inyo ang matatandaan ay siya yung hunter na nagpresenta para magbigay puri sa higanteng rebulto at gawin ang ikalawang utos ng Cartenan Temple. Ngunit ito nga rin ang naging dahilan ng kanyang kamatayan sapagkat ayon nga kay Jinwoo ay maling Panginoon ang kanyang pinapapurihan. Gulat naman ang lahat sa mga nangyari, kaya nga itong si Mr. Kim ay napasigaw na lamang ng takbo. Agad naman tumakbo ang lahat, ngunit isa nga sa kanilang kasama ay naupo na lamang dahil sa sobrang takot. Kaya naman naabutan siya ng dambuhalang rebulto at tuluyan na rin naapakan. Sumigaw naman itong si Mr. Song na masyadong delikado kung sila'y magsasama-sama kaya't dapat muna silang mag-iwa-hiwalay. Sumagot naman ng oo ang ating bidang si Jinwoo, ngunit sa kanyang isip ay hindi niya maaaring iwan itong si Miss Jue. Makikita pa nga natin itong si Mr. Park na nagbalik sa alaala ang kanyang pamilya habang tumatakbo. Masabi pa nga nitong hindi siya maaaring mamatay sa lugar sapagkat kailangan pa niya maging tatay sa kanyang dalawang anak. Tumigil na lamang ito sa pagtakbo nang sa kanyang palagay ay narating na niya ang isang ligtas na lugar. Agad naman siyang sinigawan itong si Mr. Kim para linunin ang kanyang likuran. Ngunit bago pa nito magawang lumingon ay agad na itong inatake ng isa sa mga rebulto. Gamit ang isang espada ay agad nang nahati ng rebulto ang patawan nitong si Mr. Park. Habang tumatakbo naman itong si Jinwoo ay patuloy itong nag-iisip kung ano nga bang ibig sabihin ng ikalawang commandments. Thou shalt praise God. Napatanong pa ito kung paano daw ba talaga nila papapurihan ang isang Diyos na katulad niyan, na hindi naman talaga Diyos kung hindi isang Diablo. Sa kanilang likuran ay ang rebulto ng Diyos na humahabol sa kanila. At sa kanilang harapan ay ang alagad naman nito na haatake sa oras na ikay lumapit dito. Sila'y armado ng mga palakol, sibat at espada. Ang iba naman sa kanila ay may mga higanteng maso, batuta at pana. Maging pati mga musical instrument ay meron din ng iba. Hindi naman malaman ni Jinwoo ang kanilang gagawin sapagkat wala naman silang tatakbuhan at hindi rin nila magawang makalapit sa mga rebulto. Bigla namang napaisip itong si Jinwoo kung para saan nga ba ang mga musical instrument. Ito ba'y ginagamit din nila para umatake? Kaya naman napagtanto nitong ating bida na kung ang mga rebultong may hawak na sandata ay sasalakay sa oras na sila'y malapitan. Ang mga rebulto na may hawak na instrumento naman ay iba ang gagawin. Dito sumigaw na si Jinwoo na ang lahat ay tumakbo patungo sa mga rebultong merong hawak na instrumento. At nang marating nga ni Mr. Song ang isa sa mga rebulto ay agad naman itong tumugtog ng hawak niyang musical instrument. Dito ay napatunayan ni Mr. Song na ang mga rebultong may hawak na instrumento ay hindi talaga sumasalakay. Kaya't agad naman itong sinigaw sa mga kasama ang kanyang nadiskubre. Matapos namang marating ni Mr. Kim ang rebultong may hawak ng violin, ay di na nito napigilan ang kanyang emosyon at bigla na lamang umiyak. Dahil sa mga nangyari sa kanyang mga kasama. Patuloy naman sa pagtakbo itong ating bidang si Jinwoo at si Jue. Ngunit laking pagtataka naman nila nang marating nila ang isang rebulto ay hindi ito nagsimulang tumugtog. Napatanong pa ito kung bakit daw ba ayaw magsimulang tumugtog ng naturang rebulto. Naisip niyang marahil sa dalawa sila ni Jue na nasa harapan nito. Kaya't agad namang tumakbo itong ating bidang si Jinwoo at sinigawan na lamang si Jue na manatili sa lugar sapagkat mas ligtas siya dito. Agad namang nabaling ang atensyon ng dambuhalang rebulto kay Jinwoo kaya't agad itong nagpatuloy sa panghabol sa binata. Palapit na sanang marating ni Jinwoo ang isa sa mga rebultong may hawak na musical instrument nang bigla namang napansin nito na malapit na siyang maapakan ng dambuhalang rebulto kaya bigla rin siyang napaiwas. Matagumpay nang naiwasan ni Jinwoo ang pag-atake ng dambuhalang rebulto. Ngunit agad naman siyang sinigawan nitong si Mr. Kim sapagkat maling lugar nga ang kanyang napuntahan. Laking gulat naman ni Jinwoo nang bumungad sa kanyang harapan ang isa sa mga rebulto na may hawak na isang panangga. Isang panangga at hindi isang musical instrument na ang ibig sabihin lamang ay agad nga itong gumawa ng pagsalakay kay Jinwoo at wala na lamang nagawa itong si Jue kundi ang sumigaw. Matapos ang pangyayari ay makikita natin ang ating bidang si Jinwoo na duguan at gumagapang papalayo sa dambuhalang rebulto. Ngunit kahit pa nahihirapan ay nagsusumikap itong marating ang isa sa mga rebultong may hawak na instrumento.
Habang itong dambuhalang rebulto naman ay makikita pa nga nating nakangisi habang sumusunod sa kanya. Tuluyan na nalagay sa panganib ang buhay ng ating bidang si Jinwoo na para bang ito'y nakikipaglaro ng tug of war kay kamatayan. At tanging isang hibla na lamang ng sinulid ng kanyang pinagkakapitan. Nakapigit na nga lang si Jinwoo at nag-aantay na magiging hatod para sa kanyang buhay. Nang bigla naman itong nakarinig ng isang pag-awit mula sa isang rebulto na siyang nagbigay sa kanya ng malaking pag-asa. Natawa na nga lang itong si Jinwoo kahit pakitang-kita natin sa kanyang mukha ang labis na panghihina dahil sa mga tinamo nitong pinsala. Makikita nga rin natin sa eksena na tumigil na nga itong dambuhalang rebulto sa paghabol sa kanila. Ngunit ang kapaligiran na puno ng bangkay ay talaga namang labis na magbibigay sa iyo ng kawalan ng pag-asa. Pagkatapos yan ay makikita natin agad namang tumakbo itong si Juhi para kamustahin kung okay lang ba itong si Jinwoo. Sumagot naman ng oo ang binata kahit pa alam natin na malaki ang tinamo nitong pinsala para lamang hindi mag-alala sa kanya si Joey. Ngunit agad na natigilan nitong si Joey at nagulat nang makita ang totoong kalagayan ng binata. Pinanong naman ni Jinwoo ang dalaga kung anong problema. At agad nga rin niyang napansin kung ano nga ba talaga ang tinutukoy ng dalaga. Ang iyong binti. Yan na lamang ang nasabi ni Joey nang mapansin nito na tuluyan na ang naputol ang mga paa ng binata. Agad namang kumilos ang dalaga para gamutin ang mga pinsalang tinamo nitong si Jinwoo. Dahil sa laki ng pinsalang tinamo nitong si Jinwoo ay mukhang nahirapan ang dalaga na gamutin ang kanyang mga paa. Kaya naman sinubukan pa siyang awatin ng binata ngunit talagang mapilit itong si Joey. Hanggang sa tuluyan na nga ring bumigay ang katawan nitong dalaga at makikita nga natin ang pagsirit ng mga dugo mula sa ilong nito. Habang pinapanood ang dalawa ay tinanong naman ni Mr. Song itong ibang kasama kung sa tingin daw ba nila ay magiging ayos lamang itong si Jinwoo. Sumagot naman si Mr. Kim na mukhang masama talaga ang lagay ng binata. Ang mahalaga ay buhay siya. Yan naman ang wika ng isa sa babae nilang kasama. Sinabi pa ni Mr. Kim na nagsimula sila sa raid na ito na may 17 membro. Ngunit ngayon ay 6 na lamang ang natitira. At sa mga natirang yun ay 2 pa nagtamo ng labis na pinsala, ang sabi naman ni Mr. Song. Sinabi pa ni Mr. Kim na humihingi ito ng paumanhin kay Mr. Song dahil sa nawalan nito ng isang kamay. Ngunit sila ay nasa malaking gulo ngayon dahil na rin sa mga maling desisyon na nagawa nito bilang isang party leader. Kaya naman kailangan nitong akuin ang lahat ng responsibilidad sa mga nangyari sa kanila. Ngunit nagulat ang lahat na magsimula na namang kumilos at tumakbang nitong dambuhalang rebulto. Napatanong pa ang iba kung magsisimula na naman daw o di itong sumalakay. Tuloy-tuloy nga ito sa paghakbang at nakikita pa natin na inunat nito ang kanyang mga kamay. Kasabay nun ay yumanig ang buong paligid at unti-unting umangat ang parte ng sahig na nasa gitna. Takam-taka nga ang lahat at napatanong pa nga itong si Mr. Kim kung ano raw ba ang bagay na yun na bigla na lamang lumabas mula sa sahig. Isa itong altar. Yan naman na naging tugon ni Jinwoo. Isang altar? Patanong namang sabi ni Mr. Song. Oo, tulad ng mga alamat kung saan nag-aalay ng mga sakripisyo para sa Panginoon. Katulad ng baka, baboy, tupa, maging ang mga bata at mga dalaga. Pagpapaliwanag naman ni Jinwoo. Ang pangatlo at ang huling kautusan ng Cartenon Temple, thou shalt frug thy faith. Naisip naman itong binata na maaaring yan na ang huling hadlang sa kanila. Habang sa kabilang banda ay bigla na lamang nilabas ni Mr. Kim ang kanyang espada at nagwikang. Maaring hindi ako ang pinakamatalino dito, ngunit nauunawaan ko kung anong ibig niyong sabihin ngayon. Agad niya itong itinutok kay Mr. Song at sinabing, sino nga ba ang dahilan kung bakit tayo napunta sa ganitong kalagayan? Hindi ba't ikaw yun, Song Chi-yul? Naalala ko pa na masayang ibinibida ni Mr. Park at kanyang pamilya bago pa tayo pumasok sa raid. Ngunit nahati ang katawan nito sa dalawa. Hindi lang siya, 10 sa ating mga kasama ang nagkaroon din ng parehas na kapalaran. Sinabi mo pa sa akin na pumapayag kang tanggapin ang lahat ng responsibilidad sa mga nangyari. Ngayon ay kailangan mo yung patunayan sa amin lahat. Nagtangka pa ngang awatin ni Jinwoo itong si Mr. Kim, ngunit agad naman siyang sinigawan dito. Umahimik ka at huwag kang makikialam dito, ang sigaw ni Mr. Kim. Sumagot naman itong si Mr. Song na tama ka Mr. Kim. Kailangan kong akuin ang lahat ng responsibilidad. Kaya itago mo na ang iyong espada at nais kong maglakad patungo sa altar. Agad din naman tumayo ito si Jinwoo na sinubukan pang awatin ni Joey. Dahil naisip niyang ito'y hindi kasalanan ni Mr. Song. Ang pagpasok sa dungeon ay napagdesisyonan sa pamamagitan ng boto ng nakararami. Isang karuwagan ang pilitin si Mr. Song na akuin ang lahat ng responsibilidad.
Patuloy na sa paglakad si Mr. Song patungo sa altar at nang marating niya ito ay laking gulat niya nang bigla na lamang may lumabas ng isang dingas na apoy sa tabi nito. Bigla pa ngang napasigaw itong si Mr. King kung ano daw ba ang nangyayari. Tinanong pa nitong si Mr. Song si Jinwoo kung meron daw ba siyang nagawang mali. Napaisip naman itong binata kung ano daw ba ang kahulugan ng apoy. Ang akala daw niya ay nais ng altar na magkaroon ng isang alay. Humingi din ito ng tulong sa mga kasama para mas marita pa na malapitan ang altar. Ngunit nang marating nila ang altar ay muli na namang nagkaroon ito ng lingas na apoy katulad sa mga bilang ng tao sa paligid nito. Doon na naisip ni Jinwoo kung ano talaga ang nangyayari. Tinanong pa ni Jinwoo si Mr. Song kung sila ba'y tutulungan ng ibang hunter kung sila'y mag-aantay na lamang. Sumagot naman itong si Mr. Song na ngayon ang ika-isang linggo simula na magbukas ang gate ng dungeon. At malamang ay gagawa na ng aksyon ng mga rebulto bago pa man dumating ang tulong mula sa labas. Maaring ang gate na to ay masyadong mababa para sa kanila sapagkat ito isang D-rank lamang. Kaya hinahayaan nilang umabot ito ng isang linggo. Ang sabi pa ni Sang Jinwoo. Sumagot naman itong si Mr. Song na ganyan talaga ang miyembro ng mga Hunters Association. Ang isang gate ay tuluyan na magbubukas matapos ang 7 araw. At sa oras na mangyari yun ay magagawa ng tumawid ng mga magic disc patungo sa ating mundo. Kaya't ang totoong objective ng raid na ito ay para talunin ang boss at isara ang gate bago pa mahuli ang lahat. Kaya't kung kami mabibigo, malaki ang posibilidad na makalabas ang dambuhan ng halimaw na yan patungo sa aming mundo. Tinawag naman ni Jinwoo ang iba pang mga kasama sapagkat ang bilang ng apoy ay tumutugma sa bilang ng tao na nasa altar. Sa tingin daw niya ay kailangang lumapit ng lahat para malaman nila kung ano ang mangyayari. Nang marating nga ng lahat ng altar ay agad namang luminas ang apoy katumbas ng kanilang bilang. At hindi lamang yan, may mga asul ding apoy ang lumabas sa paligid nito na mas marami pa sa bilang ng mga pulang apoy. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang biglaang pagbukas ng pintuan ng dungeon. Habang itong si Jinwoo naman ay nagtatanong sa kanyang isip kung ano raw ba nangyayari. Pinapayagan na raw ba silang makalabas? O meron daw bang magaganap na hindi inaasahan? Nang bigla na lamang nawala ang isa sa mga ningas ng kulay asul na apoy. Kasabay nun ay sabay-sabay naman dumagundong ang malalakas na yabab. Naggulat ng lahat ay napatanong pa nga ang iba kung bakit daw ba ang mga rebulto ay sabay-sabay na gumalaw patungo sa kanila. Diyan nga po nagtatapos ang Chapter 7 at Chapter 8 ng manhwa series na Solo Leveling. Kaya't mag-follow, like and subscribe na kayo sa ating channel para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento para sa inyong request o di kaya may nais kayong idagdag o itama sa bawat detalye ng ating kwento.